Plano ni Zoro related pala sa espadang Enma? Sa recent video nga napahapyawan natin yung patungkol sa pinaplano ni Zoro. Bali sa video nga na to mas idadissect pa natin itong posibleng plano na to ni Zoro. So first tinalakay na nga natin sa recent video itong mababang posibilidad na ang plano ni Zoro hihiwain niya itong sanga na nilalakaran ng mga batang giants. Since possible ngang mamatay itong mga batang giants base na rin sa explanation ni Scupper Gaban patungkol sa kakayanan ni Summers. Isa pa pwede nga rin bumagsak itong Western Village. Ngayon meron ngang nag-comment sa last video natin na baka yung barko daw na pagsasakyan ng mga batang giants ang posibleng sirain ni Zoro. Yes, pwede naman itong idea na to. Dahil oo nga naman, saan pa ilalagay ng mga Holy Knights itong mga bata kung wala naman na silang paglalagyan? Pero madali lang kasi itong masolusyonan. Kung matatandaan nyo, capable nga itong si Saint Gillingham na gawing reality ang mga panaginip. In chapter 1143 nga, nung time na nakalimutan lang nila Summers yung asin mula sa Merijoa, agad na nga siyang pinaisip ni Gillingham. At instantly, nagkaroon na sila ng asin. Meaning, kahit sirain pa ni Zoro itong barko na pagdadalhan ng mga batang giants, very capable itong mga Holy Knights na gumawa lang ng bago. Isa pa, possible nga ring malagay sa alanganin itong mga bata na to once na sirain yung barko. Dahil paano kung pabayaan lang sila ng mga Holy Knights? Hayaan silang mahulog na ikamamatay nila, di ba? Next na ididebunk nating solusyon itong pag-aawayin itong sila Brogy at Dory. Kung matatandaan nyo guys during Little Garden Arc nga nasaksihan natin kung paano mag-away itong sila Brogy at Dory. Sa anong rason? Dahil may nagtanong ngang bata sa kanila kung sino daw ba yung may nahuling mas malaking isda. At dahil nga sa hindi sila nagkasundo, dito na sila nag-away. Kaya naman ang idea nga ng iilan pwede daw na ganito rin ang gawin ni Zoro. Pag-awayin ulit itong sila Brogy at Dory. Pero malabo nga ito dahil nakita naman natin yung nangyari sa mga Nadodome Reverse. For example na lang itong si Rax D. Sebek. Although nakakagamit nga siya ng Voice of All Things still na hindi pa rin niya kayang kontrolin itong katawan niya. Gumagalaw nga ito base sa iniutos sa kanya ni Im Sama. Kaya naman ang pag-awayin nga itong dalawang giants na to medyo malabong mangyari. Bali para mas mahimay nga natin itong binabalak na plano ni Zoro, balikan muna natin ng konti yung mga panel na maglilid sa pag-iisip niya ng plano. Nakita nga natin in last chapter na nakasakay itong si Zoro sa balikat ni Harudin. At since napag-alaman nating papunta na itong sila Harudin at Stansen sa lokasyon nila Brogy at Dory, ang ibig sabihin lang dito na rin papunta si Zoro. Meaning related yung planong naisip ni Zoro kila Brogy at Dory. Hindi sa mga batang giants gaya ng iniisip ng marami. Ang magpapatunay pa nga dito itong panel ng pagtatanong ni Zoro kung similar daw ba sa ibang giants. Naging demon din daw ba itong sila Brogy at Dory? So dito pa lang may context na tayo sa naiisip ni Zoro na totoong related sa dalawang giants na to yung pinaplano niya. Base nga sa forma ni Zoro sa last panel ng last chapter nakahawak siya sa espada niya. Meaning mag-a-attempt ng isang atake itong si Zoro. Atake na maaaring gaya sa ginawa ni Mr. Tree sa Little Garden Arc na pagtaga ng 4 na espada kay Brogy. Para hindi ito makagalaw pwede ngang ganito rin ang gagawin ni Zoro. Nang sa ganon nga naman maalala netong si Brogy itong pangyayari sa kanya nung time na una niyang makilala itong Straw Hat Pirates. At malay natin, ito pala yung rason ng pagbabalik niya sa katinuan. So imbis nga na 4 na espada obviously na 3 espada naman ang ipangtatarak ni Zoro kay Brogy. Next na posibleng plano ni Zoro makokonekta natin sa ginawa niya kay Pika. Kung matatandaan nyo, during Dressrosa Arc nagkaroon nga ng 5 plano itong si Zoro. Yes guys, 5. Though medyo epic fail nga yung unang 4 niyang plano which obviously palamuti lang talaga para sa mas direkta niyang plano na hiwain yung katawan ni Pika. Mukhang ganito na naman nga yung gagawin niya ngayon. Magkakaroon ng ilang plano si Zoro na questionable na idadrop din niya
niya at straight to the point niyang aatakihin itong sila Brogy at Dory. Dahil nga sa may regeneration powers itong dalawa na to, paniguradong babalik lang rin sila sa normal kahit atakihin pa sila ni Zoro. Meaning pwedeng paulit-ulit itong gawin ni Zoro hanggang sa makagawa na ng paraan itong mga kasamahan niya kung paano tatalunin itong mga Holy Knights. Dahil simple lang naman yung sagot sa kung paano matatapos itong kaguluhan sa Elbaf. Ito nga yung talunin itong tatlo na to. Patayin sila hanggat maaari. Dahil once na mawala na nga itong tatlo na to, syempre mawawala na ang mga nightmare monsters. Mawawala yung threat sa mga batang giants na mga tinik. At mawawala na rin itong pagdodome reverse ni Imu kila Brogy at Dory once na mapigilan na itong si Ganku. At lastly na posibleng plano ni Zoro yung panibagong atake na hindi pa natin nakikita galing sa kanya. As we all know nakuha nga ni Zoro itong Enma during Wano arc. Sa Egghead Island arc nga hindi natin gaanong nasaksihan yung dominance ng espada na to. Sa mga hindi nakakaalam yung pangalan ngang Enma similar sa King of Hell ng Japanese myth na si Enma Dayo. Sinasabi nga na itong si Enma Dayo daw ang nagja-judge sa mga dead souls o mga patay na kaluluwa sa Hell. At dahil nga sa related sa Soul at Hell yung mga nangyayari ngayon sa Elbaf gaya ng pagdodome reverse ni Imu at itong pagte-turn ng mga giants into demon, pwede ngang dito na masasagot yung naging experience ni Zoro nung time na makita niya itong si kamatayan sa pagtatapos ng laban nila ni King. Dahil kung matatandaan nyo pagtapos ngang matalo ni Zoro si King, may nagpakita nga sa kanyang isang kalansay na may karet. Base nga sa mukha nito mukhang ito nga yung kamatayan o si Grim Reaper at sinusundo na siya. Pero pagtapos nga ng scene na to nakita naman nating okay si Zoro at later on hindi na nga ito pinag-usapan pa. Kaya naman nakaka-curious nga kung anong nangyari sa interaction ng kakaibang nilalang na to at si Zoro nung oras na to. Dahil mapapatanong nga tayo kung binigyan ba siya ng kakayanan neto, may additional powers ba itong ibinato kay Zoro o posibleng nilabanan ito ni Zoro. Ano't ano pa man sa tingin ko nga yan yung tatlong plano na posibleng gagawin ni Zoro. Anyway, ayan na nga yung topic natin patungkol sa great plan ni Zoro. Kung may idea nga rin kayo patungkol sa topic na to wag na kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. At kung sakaling natrepan nyo naman itong video natin wag nyo na rin kalimutang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!